Kadalasang pinangingilagan ng mga estudyante ang subjects na math at science. Katunayan dito umano pinakamahina ang mga estudyante ngayon ayon sa Department of Education. Kaya't para mas maintindihan ng mga mag-aaral, ilang bagong estilo ng pagtuturo ang ipinatutupad sa ilang eskwelahan. Balitang hatid ni Lay Alvis. I like science because science is fun and it is challenging. Isa si Thomas Spencer sa mga nakapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas sa katatapos lang na Math and Science Olympiad na ginanap sa India. Tahimik at mahiyain si Spencer pero hindi siya pauhuli pagdating sa agham. I buy a new almanac every year. I plant seeds at home then observe what happens every day. Sa St. Stephen's School sa Maynila, kung saan nag-aaral si Spencer, bukod sa special science programs, nag-outsource pa raw ng mga guro para mapagbuti ang pag-aaral ng siyensya. Hindi naman nagpapahuli ang mga estudyante sa Looc National High School sa Kalamban. Bagamat salat sa gamit at guro, masipag namang itinataguyod ng eskwelahan ang pag-aaral ng math. Para mapabuti ang pagtuturo ng math sa malalaking klase gaya nito, dumiskarte ang mga teacher ng tinatawag nilang flock system. Sa ilalim nito, araw-araw ay nakagrupo ang mga bata. Bawat grupo may magaling at mahina. Hinihikayat silang matuto ng sila-sila lang. At bawat linggo, naglilipatan sila ng upuan para lahat ay may pagkakataong maupo sa harap. At mukhang epektibo naman ang kanilang strategy dahil matapos ang isang taon, nanalo sila sa unang pagkakataon sa MTAP Math Challenge. Bago pa po tayo panganak, meron na pong math. Kasi di ba po binibilang po yung kabuuanan natin. Hanggang po sa tumanda tayo at sa babayaran, kahit po patay na tayo, yung binabayaran po, minumultiply po siya, binibilang. Dito po, dahil nga po, na-focus po yung math and science, mas marami po yung mga estudyante na nag-enjoy na po sa math. Ang science at math, madalas pinangingilagan ng mga estudyante. Dito nga raw pinakamahina ang mga estudyante ngayon, ayon sa Department of Education. Bagay na inaasahang magbabago na raw sa pagpasok ng K-12 curriculum. Sa K-12 curriculum, ipapatupad ang bagong estilo ng pagtuturo ng agham na spiraling, kung saan sabay-sabay pag-aaralan ng mga bata ang 4 na subjects na general science, biology, chemistry at physics. Kada taon ay pahirap ng pahirap ang mga leksyon. Binibigyan namin ng mas malaking oportunidad ang bata to learn more on top of a given curriculum. Pagbibida pa ng DepEd, ang Pilipinas daw ang may pinakamahabang science classes kumpara sa ilang kapitbahay natin sa Southeast Asia. Pero sa World Ranking Report, lumalabas na dihamak na mas magaling pa rin naman sila sa atin. Ang nakikitang solusyon dito ng DepEd ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo. Ang isa sigurong factor na ititingnan natin dyan is yung medium of instruction. The countries you mentioned make use of the mother tongue. Hindi sa kanila issue yung language. Una naman ng ilan, bakit hindi agahang simulan ang pagtuturo ng science? Pagbibigay ng scientific concepts sa ating mga kabataan ay dapat talaga nag-uumpisa as early as possible. And ditong gusto nila na i-delay actually yung science ay tingin natin ay may magkakaroon ng malaking problema sa long-term viability ng ating mga estudyante. Sabi ng UNESCO, para maging maganda ang andar na ekonomiya, dapat ay may sapat na bilang ng science and technology professionals. Kaya naman mahalagang matutukan ang science at math education para sa tunay na pag-asenso ng bansa. Lay Alvis, GMA News.